Nag-request si Moy na mag-isa ako ng dahon ng ampalaya. At nung araw naman na yon ay crave naman ako sa sardinas. So kaya natiginis ako na lang siya sa sardinas. Fresh na fresh nga pala tong nabili niyang mga dahon ng ampalaya. Tingnan nyo naman, talagang itsura pa lang, fresh na. Iniready ko na nga rin pala ang gagamiting sardinas. So kaya nagisa na ako ng sibuyas, isusunod ko na dyan ang ating bawang. Maganda nga pala sa katawan natin itong dahon ng ampalaya, maraming health benefits lalong-lalo na pampababa ng sugar. Basta ampalaya talaga, mahilig si Moy, mapadahon man yan, mapabunga, talagang mahilig siya sa ampalaya. Ako naman kasi tamang amount lang ng ampalaya ang kaya kong kainin dahil mabilis sumakit ang sikmura ko pag medyo mapait ang ampalaya at pag marami ang nakain ko. So ayan nga, pag okay na ang ating bawang at sibuyas, ilalagay na natin ang ating sardinas. Tingnan nyo mga kamarites, ito yung sinasabi ko, kakaunti lang ang sauce niya pero malalaki ang laman. Ayan, ang lalaki ng laman nito at talagang maanghang siya. Kaya itong brand talaga na to ang binibili ko. Kahit ano namang gulay, pwede nating isahog itong sardinas, mga kamarites. Lalo na pag umay na tayo minsan sa kakain ng karne. Kahit nga ilagay ko lang ito sa mainit na kanin, ay pwede na. Ganyan akong kumain ng sardinas kahit dati pa. Pagbukas ng lata, diretso na sa mainit na kanin. Kaya lang si Moy ayaw niyang kumain ng hindi ginisa ang sardinas. Kaya iginigisa ko na rin. So ayan nga, at kumukulo-kulo na siya. Lalagyan ko na siya ng durog na paminta. Titimplahan ko na yan bago ko ilagay ang mga dahon ng ampalaya natin. Kapag okay na ang lasa, pwede na nating ilagay ang dahon ng ampalaya. Tingnan nyo mga kamarites, halos konti lang ng pinaka-sauce niya. Mas marami talaga ang laman niya. Kaya try nyo bumili ng brand na yon. So ayan nga, at ilalagay ko na ang dahon ng ampalaya. Medyo marami-rami to. At yan naman talaga ang gustong-gusto ni Moy, yung maraming dahon ng ampalaya. So halu-haluin lang natin yan para medyo maluto. Kahit wag na nating i-overcook, mas masarap kasi kung tamang pagkakaluto lang ng mga dahon natin. At lalagyan natin to ng kaunting tubig kasi medyo nag-dry na siya dahil kakaunti lang naman yung sauce nitong sardines na to. Kaya lagyan na natin ng kaunting tubig. Mga kalahating baso lang naman ng tubig ang inilagay ko dito. Yung tamang-tama lang siyang magiging sauce ng ating ginisang sardinas. Nasa sa inyo naman kung maraming sabaw ang ilalagay nyo. Pero ako kasi ganito lang ang gusto ko sa sardinas, sa ginisang sardinas. Yung tamang-tama lang na masaucy siya. So ayan, at maluto na ang ating ginisang sardinas. Mag-ready na tayo ng kanin mga kamarites para tayo ay makakain na. Ayan, tingnan nyo naman, kumukulo-kulo na siya. Kain na po tayo. Thank you for watching.